Manute Bol ayaw sa mga teammates niya, kaya pala ang TNT nagkaroon ng open forum sa lahat ng TNT players kasama ni Bol upang magkaroon ng magandang connection sa court. Ayon sa mga teammates niya, ang problema kay Bol, lagi niyang sinusolo ang mga pagkakataon na para bang wala siyang kakampi. Hindi siya ideal para sa teamwork kasi gusto ni Bol na umiskor lang ng umiskor at ayaw naman ni Coach Chot ng ganito. Sinasabi ni Coach Chot lagi sa mga interviews na may kulang pa talaga kay Bol, hindi sa kanyang abilities kundi sa pagiging open sa mga kasamahan. At sakto, ayun na nga, inamin din ni Bol na may problema siya sa kanila. Ganito daw kasi yung pagkatao niya at ganito ang style niya sa NBA. Ito din ang nakikitang dahilan ng TNT kaya hindi siya nagtagal sa NBA. Kahit meron siyang potensyal sa laban nila kontra NLEX, pinatunayan ng TNT na sila ay meron ng much better chemistry mula kay Bol patungo sa locals. Ayaw ni Coach Chot na nanalo lang dahil lang kay Bol. Gusto niya involve pati ang TNT locals kaya pumasok sa semifinals ng TNT na masasabi nila na nasa high note sila dahil sa wakas na figure out na rin nila kung paano sila lalaro ng ayon sa gameplay. Kaya nagkakaroon ng natural na chemistry. Taas noo ngayon ng TNT at mataas na rin ang kumpiyansa nila na balik na sila ulit sa pagiging number 1 contender sa championship lalo pat na-eliminate ng San Miguel. Maganda din ang mga signs na nakikita ni Coach Chot sa kanyang team at natitiyak din sila na mas madali na ngayon ang execution dahil sa nagkakaisa nilang tiyaga on and off the court. Mas madaling magkaamuyan kapag nagkakasundo at nagkakaisa lahat. Recently, ang daming issue nga kay Bol na may attitude problem daw at ayaw pa magpa-interview. Pero baka nga iba na si Bol ngayon after nung meeting nila with TNT. Joshua Monson nangihingi raw ng 900,000 sa Titan Ultra kaya agad-agad nilagay na siya sa trading market at open na para makuha. Ang unang team na nagka-interes ay ang TNT. Kapalit si Ray ng Batak at Mike Nieto. Pero nung nalaman ng TNT na nangihingi pala to ng malaking sahod, medyo napaatras ang TNT. Baka pagdating sa kanila, layasan din sila. Kasi ayaw ng TNT ng mga ganitong player kaya isinuko nila si Mikey Williams. Kahit noong time na yon, si Mikey nasa kanyang prime. Paano pa kaya kung si Joshua Monson lang na wala pa napatunayan? Pero aminado ang TNT na gusto nila itong makuha dahil sa pagiging effective na wing. Hindi nga lang masyadong consistent at walang magandang decision making, lalo na sa mga crucial fouls. Para sa akin kahit ilang taon na siya sa PBA, shaky pa din ang performance niya. Kaya hindi ako sigurado kung worth it kunin si Monson ng TNT. Bali ito din kasi ang paraan ng TNT para mapunan yung butas na may iwan ng mga aging players at injury prone players niya. Kukunin kayo ito ng TNT?